Welcome to CDCM Reunited Today's Activity. Please view from the beginning up to the end. Thank you, enjoy, and God bless. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Ganyan din po sa ating mga ka-YouTube channel sa CDCM Reunited, The Enlightened Ones. So bago po tayo magsimula sa ating morning devotion, inaanyayahan ko po ang lahat na mag-like and share and subscribe sa ating YouTube channel upang patuloy po natin mapakinggan ang ating mga gawain. Ngayon naman po, para po sa ating pagsisimula, tinatawagan ko po si Brother Reynaldo para po sa opening song. Pagising sa umaga, naalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Pagising sa umaga, naalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang sa kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang sa kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang sa kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang sa kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang sa kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang sa kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord God. Lord, marami po salamat sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa patuloy na paggabay mo sa bawat isa sa amin sa magdamag ng pamamahinga. Lord God, gabayan niyo po kami sa umagang ito, Panginoon, na makikinig muli, Panginoon, ng iyong mga salita. Nawa, Lord, ang mga salita mo lamang, Panginoon, ang aming marinig, hindi ang aming mga
Sa iyo na po namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon naman po, para po sa ating devotion at sa salita ng Panginoon, tinatawagan ko na po si Brother Joseph Agnag. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid kay Kristo. Napakabuti ng Panginoon pagkat binigyan muli tayo ng pagkakataon upang tayo ay magmuni-muni sa kanyang mga salita. He is so good and so He is trustworthy into our life. Napakadakila niya pagkat isa na namang umaga ang ibinigay sa atin upang tayo ay magpatuloy na makapagpuri sa Kanya. Na tayo ay mabigyan ng pagkataon upang magsilbi sa Kanya. Talagang napakabuti niya sa ating mga buhay. Hindi siya magmamaliw, ang Kanyang pag-ibig ay di magmamaliw magpakailanman. Ang ating pag-uusapan sa umagang ito ay magmula sa John chapter 14 verse 6. Okay, 14:6, John 46. Ang sabi doon, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one could come to my Father except by me. Manalangin tayo. Panginoon, nandito na naman kami at makinig ng iyong salita. Hayaan mo ng mga salita mong ito tumimo sa aming mga puso't isipan at maging kalakasan ng aming espiritual na pamumuhay. Napakadakila mo sa aming mga buhay. Ikaw ang Diyos, ang di magmamaliw, magpakailanman. Ikaw ang Diyos na di nagsasawang gumabay sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Maraming salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig sa amin. Ikaw ay dakila at di nagmamaliw magpakailanman. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. I am the way, the truth, and the life. No one could come to my Father except by me. Ilang beses na nating itong narinig sa mga iba't ibang mga speakers, iba't ibang mga preachers, iba't ibang mga evangelist. Hindi na siguro mabilang. Pero wag sana tayong magsawa sa paulit-ulit na salita ng Panginoon. Bakit? Kung minsan ito ay paalala sa atin na tayo minsan nakakalimot sa ating mga buhay na ang tunay na pagtanggap sa salita ng Diyos ay hindi lang sa isang pakikinig lamang. Hindi naman to parang pagkain na kung nagsawaan mo na, tapos na. Ayaw mo nang balikan. Pero ang salita ng Panginoon ay napakasarap na pakinggan always. Kahit paulit-ulit yan. Kasi may iba't ibang mga ibig sabihin or may iba't ibang interpretasyon ng bawat nagsasalita. At ikaw na lang ang bahalang tumanggap sa mga salitang ito. Napakadakila ng Panginoon pagkat siya ay dakila sa lahat. I am the way, the truth, and the life. No one could come to my Father except by me. I am the way. Ano bang sinasabing way? Ito yung daan na we are. Kung minsan ay tinatahak natin. No? Kung minsan sabi nga sa Bible, there is a two-way going to is a narrow way and a widen way. Yung narrow way, ito yung magtungo sa iyo sa kabutihan. Ang widen way, ito ang magtutungo sa iyo sa kapahamakan. And with what is that narrow way means? This is a trials into our life na kung minsan sumusubok sa atin kung paano natin
tignan ang buhay. Kung paano natin makita ang katotohanan sa ating mga buhay. Kung paano natin tignan ang katotohanan sa ating buhay. At ang tanging ilaw, at anong gamit ni Jesus Christ? Siya ang magiging ilaw. Siya ang magiging guide sa atin sa daan na ito. Sa mahigpit na daan na ito. Siya ang magiging kalakasan natin sa ating paglalakbay sa daan na ito. And He is only the way. He is only the guide. No one else can help us. No? Walang iba. Kahit mayaman ka, hindi mo masusuhulan yan. Kahit matalino ka, hindi mo magagamit ang katalinuhan mo dyan. O kahit ano pa man na mga bagay-bagay, hindi yan uubra. Kasi iisa lang naman ang daan papunta sa Ama. Jesus Christ. I am the way. No? Kung baga sa yung halimbawa paakyat ka sa isang bundok. May humahabol sa iyo. Yung daan na napakadaling daanan, napakalawak, na pwede mong takbuhan, pwede mong puntahan, kahit ano, saan ka tumakbong direksyon, ay marami namang kalaban sa'yo na humahabol doon. Madali kang makita. Pero may isang daan na nakita ka na matalahib, maraming mga kahoy, pero mahirap daanin kasi may mga bangin, may mga obstacle na pwede mong pagdaanan. Pero doon lang ikaw pwedeng tumakbo kasi doon hindi nila mahabol basta-basta. Anong mas pipiliin mo? Yung mahirap na daan o ang maluwag na daan? At anong trabaho uli ni Jesus kasi ito? Siya ang magiging kapitan mo sa lahat ng mga pagdadaanan mong mga pwede mong pakahulugan. Siya ang magiging sanga. Siya ang magiging mga puno na pwede mong pagkapitan. Siya ang magiging mga bato na pwede mong pagkapitan upang hindi ka mahulog, hindi ka matalisod. He is only the way. No? So, wala kang ibang maging guide papunta sa Ama, kundi siya lang. I am the way, the truth. Okay? I am the way. Siya lang ang dapat nating lapitan. Kaya nga always nating sinasabi, in Jesus' mighty name. Hindi naman mo sinasabi na in Angel's Gabriel name, di ba? In Jesus' mighty name. Always. Kasi siya ang direct nating nilalapitan. Dapat siya lamang ang tangi nating lapitan. Only Jesus Christ will be honored into our life. No one else. Kasi siya lang naman ang dapat na ino-honor. Walang iba. He is only the way. So, lumapit lang tayo sa Kanya ng buong puso. Lumapit lang tayo ng walang pag-aalinlangan. At siya ay tutulong sa atin. Sabi ko nga, walang ibang daan eh. Siya lamang. Siya lang ang tulay na pwede mong lakaran. At alam nyo, mahirap man ang pagdadaanan natin, pero kung nandun ka kay Kristo, kung si Kristo ang nagiging guide mo, magiging safe ka, at magiging hindi ka mapapahamak. I am the way, the truth. Bakit dapat natin siyang gawing guide? Gawin natin siyang way? Because He is the truth. Ang katotohanan. Sa mga ibang mga bagay, pwede kang mawala.
Pwede kang mapahamak kasi iisa lang ang perfect sa mundong ito, Jesus Christ. Siya lang ang tao na naging perfect. Ano? Hindi ko sinasabi na hindi mo paniwalaan yung mga pastors, mga pari. Hindi yun. Paniwalaan mo sila. Pero, mag-concentrate ka sa faith mo kay Jesus Christ. Mag-concentrate ka sa katotohanan ni Yesu Kristo. Sa buhay mo. Hayaan mo na the Spirit will speak to you. Ano? Let the Holy speak louder than anyone. Let the Spirit of Jesus Christ will speak louder than anything in this world. Kaya, magtiwala lang tayo sa Kanya. Ibigay lang natin ang buong nating pagtitiwala sa Kanya. At tayo ay Kanyang tutulungan, tayo ay Kanyang gagabayan. Hindi niya tayo pababayaan magpakailanman. He is only the way, the truth, at sa panghuli, the life. He is the way, the truth, and the life. Siya ang buhay. Binigay niya ang kanyang sarili upang tayo ay magkaroon ng salvation, upang tayo ay malinisan sa ating mga kasalanan, upang tayo ay hindi humantong sa walang hanggang kaparusahan. The way, the truth, and the life. Itong mga paalala na ito, element na ito ng pananampalataya ay dapat nating ilagay sa ating mga buhay. Dapat lang natin na gawin natin na ito yung pinaka guideline natin sa ating mga buhay. Na dapat focus lang tayo kay Jesus Christ. No one else. First priority natin kay Jesus Christ. No? Lahat ng pakinggan natin na katuruan kay Jesus Christ. Kaya nga dapat magbasa ka ng Bible. Hindi porke binasahan ka ng ibang tao, yun na yun. Magbasa ka. Mismo sa sarili mo. Because our personal savings is into ourselves. Personal into ourselves pa. We have a personal savings. We have a personal salvation. Hindi ibang tao ang magsasave sa atin. Isa lang yung sarili natin mismo kung paano natin pinanampalatayaan si Jesus Christ. Kung paano natin isagawa ang mga salita ni Jesus Christ sa ating mga buhay. Kung paano natin isagawa ang ating faith para hindi maging dead, na sabi nga ni James, no? Na faith without action is useless. Bunga ng pagka-save mo ay gagawa ka ng tama. Gagawin mo ang nararapat. Hindi ka gagawa ng nararapat or tama para masabing safe ka. Para sabihin ng tao, ay save siya, ay Kristiyano siya. Pero dahil Kristiyano ka, dahil nanampalataya ka talaga kay Kristo, gagawa ka ng hindi ikakadapa ng ibang tao. Gagawa ka ng nararapat upang sila rin ay manampalataya sa ating Panginoon. Sabi nga, ang bunga ng pananampalataya ay paggawa ng tama. And kung hindi mo ginagawa ito, your faith is useless. Nanampalataya nga, pero hindi mo naman ginagawa. Kaya, paanong mangyayari yun? Useless yung pananampalataya mo. Hanggang sa salita lang. Hanggang sa nguso, wala sa puso. At ang tatlong element na the way, the truth, and the light, which is Jesus Christ, ay siya ang tutulong sa iyo. Tutulong sa ating lahat para may magawa natin ng action ang ating pananampalataya. Just focus onto this word of God that only Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Excuse me. Na walang makakapunta
sa kanyang ama, kundi siya lamang. Sa pamamagitan lamang ni Jesus Christ. Siya lamang ang tao na pinaupo sa kanan ng Ama sa langit. So, mga kapatid, nawa ang salita ng Diyos. Sabi ko nga, hindi dapat tayo magsawa kahit paulit-ulit na narinig natin ang mga paulit-ulit na verse, pagkat may iba't ibang mga meaning na dapat nating malaman. May iba't ibang mga meaning, deeper meaning na dapat nating mai-internalize sa ating mga puso at isipan. Kaya mga kapatid, enjoyin natin ang every moment that we are hearing and listening the Word of God. So then, dito na po nagtatapos ang ating speaking time. So let's proceed to our prayer time. Patuloy natin ipanalangin ang mga prayer request doon sa prayer meeting kagabi. Pag-pray rin natin ang mga prayer concerns na dati nating pinagpipray. Manalangin po tayo mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, sambahin ka sa iyong kadakilaan. Ikaw ay dapat purihin, pagkat ikaw lang ang nag-iisang daan. Ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Panginoon, maraming salamat sa iyong nagawa para sa amin. Maraming salamat sa iyong ibinigay na opportunity sa amin to serve you. Ngayon po ay nandito kami, lumalapit sa iyo. Inilalapit namin ang mga pre-request ni Brother Michael. Ikaw nawa ang tumulong sa kanya. Ano man ang naging resulta ng kanyang pagpunta sa kanyang pagdadialysis. Hayaan mo nawa naging successful ito. At nakayanan niya na pumunta na mag-isa. At nakayanan niya na at may mga tao pa rin na tumulong sa kanya upang magawa pa rin ang nararapat para sa kanyang katawan, which is ang pagdialysis, Panginoon. Hiniling po namin ang iyong pagbagabay sa kanya, pagtulong sa kanya. Hayaan mo na ang kanyang mother ay maantig ang puso niya at magkita sila kay Brother Michael. We are praying also ang mga request ni Sister Annalyn. Hiniling po namin ang iyong pag-bless sa kanyang buhay. Ikaw ang siyang gumabay at tumulong sa kanya at huwag mo siyang pabayaan, Lord God. Ano man ang kanyang pinagdadaanan ng kanyang pamilya, ikaw po ang mag-bless sa buhay ng family only, Lord God. Lord, ganun din, Panginoon, we are praying si Brother Elmer. Patuloy mo siyang tulungan, gabayan sa anyang mga trabaho, Panginoon. At tulungan mo siya na mas lalong maging matibay sa lahat ng kanyang mga gagawin. Lord, continue to bless him and continue to be with him always. Lord God, hallelujah, si Sister Nika, kanyang mga ministries, i-bless mo, Panginoon, ikaw ang magtumulong sa kanya at huwag mo siyang pabayaan. Kanyang mga kaibigan hindi pa tumanggap sa iyo, we are praying for them. Lord, i-bless mo silang lahat at hayaan mo na tumatanggap ka sa buhay nila na may buong katotohanan, na may buong pagtanggap. We are praying also sa mga kung may kaming mga nakalimutan na mga pre-request kagabi, Lord, ikaw mag-bless saan nila. I-bless mo ang lahat ng mga prayers na ito at alam ko na ikaw ay nalalaman mo ang mga nilalaman ng aming mga puso. We are praying also sa mga churches, naway ang pagkakaisa ng pagsisiwalat ng iyong mga salita ang siyang mamutawi sa anilang mga bibig, mga puso, Panginoon. Hindi siraan sa bawat churches, bawat doctrine, ba't pagkakaisa sana ang mamutawi, Panginoon. At may pakita ang respeto sa bawat doktrina at magkaroon ng iisang hangarin, which is to share your word, Lord God, to all. Hallelujah. Ganon din, Panginoon, we are praying sa mga missionaries na nandyan sa mga iba't ibang mga lugar, iba't ibang mga bansa. Pinagpipray namin sila
that the time that they are suffering discouragement, disappointments, i-encourage mo po sila, i-comfort mo sila, Panginoon. Ikaw ang gumabay sa kanilang mga buhay at ikaw ang tumulong sa kanila. We are praying, Lord God, na tulungan mo po sila upang mas lalong maging mas lalo na maging mas matibay ang kanilang pananampalataya sa iyo. Hallelujah, Lord. Pinagpipray din namin ang mga aming government officials. We are praying for them, Lord God. Touch their heart, touch their mind. Ikaw ang mag-bless sa kanilang mga buhay at hayaan mo na patuloy na ma-bless ang kanilang mga buhay at anuman ang kanilang mga ginagawa ay hayaan mo nawa na ang lahat ng mga decision na gawin nila para sa church, para sa amin or para sa mundong ito, para sa bansang ito, Panginoon, ay ayon sa iyong kalooban. Hallelujah, Jesus. Pupurihin ka sa aming mga buhay. Ganon din, Lord God, we are praying ang mga tao na nasa lansangan, mga natutulog dyan sa lansangan, hayaan mo na ikaw ang mag-bless sa kanilang mga buhay. Hayaan mo na magkaroon sila ng mas magandang bahay, magkaroon sila ng mas maayos na trabaho, at gamitin mo ang buhay nila para sa kapurihan ng iyong pangalan. Maraming salamat, O Diyos. Ikaw ang ikaw ang may taas sa mga buhay namin. Ang CDCM Reunited, ang mga members namin, mga members na hindi pa lubusang nananampalataya sa iyo. We are praying for them that they will accept you truly into their life and let them use for your glory, Lord God. Sa aming mga officers, hayaan mo na ikaw ang gumabay, tumulong sa amin. At kami nawa ay iyong gabayan. Give us your godly wisdom to do what is right for this group, Lord God. For your glory to be lifted up, Lord God. Hallelujah, Lord. Ikaw ang mag-bless sa mga buhay namin. Ikaw ang tumulong sa mga buhay namin. Ikaw ang maidakila sa mga buhay namin. Maraming salamat. Maraming salamat. Lahat na papurit pagsamba, Panginoon, ay aming binabalik sa iyo. At lahat ng mga aming mga gagawin ay naaayon nawa sa iyong kalooban. Hallelujah. Ikaw ang mapupurihan sa mga prayers na ito, Lord God, at alam namin na narinig mo at ang iyong kasagutan ay amin nang inihintay, Panginoon. Maraming salamat. Hindi po kami magsasawa na lumapit sa iyo, humingi ng iyong pagkalinga. Salamat. Ikaw ang mapupurihan sa mga buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating mga ka-YouTube channel, kung meron po kayong mga prayer request na gusto nyong isambit sa amin at maisali sa mga prayer concerns namin, tuwing mga ganitong mga prayer time, prayer meeting, inaanyaya namin kayo na mag-comment yan sa comment box at ikaw ang mag-bless. Ikaw ay ilagay mo dyan sa comment box ang mga prayer request na yan at amin yung babasahin upang maisali namin sa mga concerns prayer namin. Or kung gusto mo namang mas private ang iyong prayer request, pwede kang mag-text sa 0985-867-8322. 0985-867-8322. So dito mo i-text ang mga prayer request na yan at hayaan mo na magkaisa kami or magkaisa tayong lahat na ipag-pray ang mga kahilingan mo. Natulungan ka namin na mahiling mo ang mga kahilingan mo na yan sa Diyos. Purihin ang Panginoon at maitaas ang pangalan mo, O Diyos, sa aming mga buhay. So, salamat at nawa ang salita ng Diyos nating napainggan ay tumimo sa ating mga puso. So, binabalik na po natin sa ating reciter. Ayan. So, ngayon naman po, bago po tayo dumako sa ating closing prayer, muli po tayo makakarinig ng awitin mula kay Brother Wilmer.
days, the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can live upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms to lend your hand, show me the way. Show the way to live inside your heart. All my days, all my life, you are my light. You're the lamp upon my feet. All the time alone I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Even though at times I cry to go along my way, help me take the right directions. Take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life, you are my light. You're the lamp upon my feet. All the time alone I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you Let me stay by your guiding love all through my life, all through my days, to lead me Muli tayong manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa paglilid mo po sa amin. Salamat sa paglilid mo sa amin upang kami ay natipon sa platform na ito upang nakapakinig ng iyong mga salita. Thank you for the word of yours, Lord God, na iyong itinanim muli sa aming mga puso. Nawa, ito ay gawin mo pong ang aming mga puso ay lupa na magbigay ng pagbubunga sa iyong mga salita ng libo-libo, Panginoon. Lord, hayaan mo na matabang lupa nawa ang aming bilang aming puso na tinamnan mo ng iyong mga salita. Hayaan mo na magbunga ang iyong mga salitang ito upang maging produktibo sa aming mga buhay at aming ding ma-share sa mga ibang tao at aming itong dalhin sa aming mga araw-araw na pamuhay. Maraming salamat, O Diyos, sa paggabay mo sa buong gawain ito mula nag-umpisa hanggang ngayong natapos, Lord God. Thank you very much sa iyong patuloy na paggabay sa amin. At sa aming pagtatapos na ito,
Aming hinihiling ang iyong pagtulong at paggabay sa amin. Ikaw nawa ang mag-workout at hayaan mo ng iyong kapangyarihan ang siyang gumalaw sa aming mga buhay. At sa maghapong aming mga gagawin, bigyan po kami ng mga pisikal na kalakasan upang aming magawa ang mga pang-pisikal na gawain namin sa mag-apong ito. Muli, maraming salamat o Diyos, purihin ka, dakilain ka, at itaas ang ngalan mo. Sinasamba ka namin, Jesus. At ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Thank you for viewing. Please subscribe and see you again next activity. God bless.